Hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. So may panibagong topic din naman po tayo na pag-uusapan. This time naman po is tungkol ito sa naging update ni PB Team Nonoy sa kanyang YouTube channel noong mga nakaraang araw. So ito po ay tungkol sa isang maliit na babae na ipinaglihi daw po sa pugita or octopus. So sa napanood po natin sa vlog ni PB Team Nonoy, is talaga nakakaawa yung kanyang kalagayan dahil nga napakaliit niya, tapos palagi lamang siyang nakahiga. Pero ang maganda dito kasi yung normal yung ipag-iisip niya, is just that yung problema lamang talaga is yung kanyang katawan. Kasi nga napakaliit, tapos yun nga, para siyang octopus nga daw, yung kamay niya is parang naikot-ikot, parang walang buto, parang ganoon po. So nakakaawa siya, at the same time sobra siyang nakakahanga dahil napaka-maka-Diyos niya, napaka-positive niya sa buhay. Talagang malaki yung pananampalataya niya sa Diyos, sa kabila ng kapansanan na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon, is napaka-maka-Diyos niya. Talagang nagsasamba siya, every Sunday daw talagang nagsisimba siya. At hindi lang po iyan, dahil talagang nagsisilbi siya sa Diyos. Siya yung kumakanta daw doon sa kanilang simbahan. At ang nakakahanga dito kasi yun nga yung sinasabi ko nga dati na kapag binigyan tayo ng kapansanan ng ating Panginoon, ay talagang binabawi niya ito sa ibang mga bagay, like kay Ate Risa, yung babaeng ipinaglihi nga daw sa octopus. Kasi kahit na ganoon ang kanyang kalagayan, is napakaganda po ng kanyang boses at talagang nakakahanga. Kasi nga po, ang galing niyang kumanta kahit na nakahiga siya, which is alam naman natin na sobrang napakahirap talagang kumanta kapag nakahiga. So ito, panoorin po natin yung kanta ni Ate Risa na talagang maiiyak ka sa mensahe ng kanta din. Ay sa itong Christian song na ang title is Hindi Ko Ninais, and panoorin po natin. Hindi ko ito ninais, nanisilang sa mundo. Hindi lang sa ating naso, kundi yan sa'yo. Sa ayaw ko manong ginusto, wala pong magagawa, kundi ang pagpasalamat sa tanong siyang lumikha. Hindi ko na kailangan pang manatili pa ito. Hindi ko na kailangan pang mabuhay sa mundo. Kapag ikaw, Diyos, sa akin ay mawala. So yan, diba po, talagang napakaganda po ng kanyang boses, at yung mensahe ng kanta is talagang nakakaiyak din. Talagang dito na natin makikita kung anong klaseng tao si Ate Risa. Sa kabila ng kanyang kalagayan, andun pa din yung kanyang pananampalataya sa Diyos, na kahit na hindi na siya gagaling, pero alam niya na may Diyos na nakatingin sa kanya, na binabantayan siya. Regarding sa kanyang pagkanta guys, alam natin na napakahirap talaga kumanta kapag nakahiga, pero kinaya ni Ate Risa yung pagkanta na nakahiga, at napakagaling niya, napakataas ng boses. How much more pa kaya kung nakaupo or nakatayo siya? Siguradong mas magaling pa siya doon. Kaya ayun, keep it up Ate Risa, and good luck sa'yo. And yun nga, wag lamang mawala ng pag-asa, palagi lamang manalangin, palagi lamang manampalataya sa Diyos. Kasi kahit na ganyan ang iyong kalagayan, may Diyos naman tayo na nakatingin. So ibibigay niya lahat ng iyong kahilingan. At ipag-pray po natin na yung hiling niya ay matupad din, kasi nanghiling siya na magkaroon daw ng adjustable na upuan, yung pwede mahiga, pwede masandal, pwede maupo, ganoon po. So ipag-pray po natin na magkaroon siya ng ganoon para hindi na siya mahihirapan, kasi napakahirap din na palagi lamang humiga. Then meron pa siya isang hiling, yung sasakyan daw papunta, or motor, or sidecar, or bao-bao, papunta sa simbahan, kasi ayaw niya talaga mag-absent sa simbahan every Sunday. Gusto niya talagang magsimba. Ang problema lamang is wala silang masakyan, at kailangan pa niya mag-antay na may susundo sa kanya. So kung walang susundo, hindi siya makakapunta sa simbahan. Kaya ipag-pray po natin yung mga kahilingan natin Risa na matupad, yung kahit na ganoong bagay man lang ay makamtan niya, yung kahit na hindi man siya normal,
at least yung mga bagay na gusto niya is nakukuha niya, which is magagamit naman niya para din naman yun sa kanya, para sa ikakabuti niya. So ipag-pray po natin yun. At maraming salamat kay PB Team Nonoy sa pagtulong sa kanya. Maraming salamat din sa mga sponsors na hindi nagsasawang magpaabot ng tulong sa mga kababayan natin sa pamamagitan ng PB Team, lalong-lalo na ng PB Team Nonoy. At tungkol naman sa katawan ni Ate Risa, sabi ko nga po na ipinaglihi na po yun sa octopus or pugita. Para sa akin, siguro, totoo yun kasi yun naman daw ang kinain or kinakain ng kanyang ina nung nagbubuntis pa siya. Talagang kapag may mahuli daw na pugita yung ama ng or ni Risa, talagang yun ang kinakain niya, yung ulo lang daw, yung katawan is ibinibigay or yung mga galamay is ibinibigay niya, yung ulo lamang daw yung kanyang kinakain. So possible din na yun ang nangyari. Siguro sa mga doktor kasi hindi sila naniniwala sa ganyan, yung mga lihi-lihi na yan. Pero para sa atin kasi mga tao, talaga naniniwala tayo sa mga ganoon. Kung ano yung ipinaglihi sa'yo, yun talaga ang mangyayari sa'yo or ang mapupunta sa'yo. So ang good thing lamang dito is yung katawan lamang yung naapektuhan, but yung pag-iisip is very good pa naman. Kahit pa paano is nakakapagsalita ng maayos si Ate Risa, ganoon. Kaya thank you so much po talaga, Lord. And so yun, I think hanggang dito na naman po itong gagawin ko na reaction video. Pasensya na po kayo. Masakit po yung mata ko kasi matagal po ako nakatulog kagabi kasi marami po akong ginagawa. Nag-edit po ako ng mga videos ni PB Team Nonoy. So pasensya na po kayo. At yung boses ko po, hanggang ngayon meron pa po akong sipon tsaka ubo. Kaya pasensya na po ulit. At yun, bago po tayo mag-end, magpapasalamat naman po ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Kahit na maliit lamang yung views natin, kahit pa paano nakakatulong pa konti-konti. Kahit na centavos lamang yung kinikita natin sa ginagawa natin mga reaction videos, ay nakakatulong pa din iyon. Pambili ng pagkain, bigas, mga bayarin, ganoon po. Hindi man kalakihan pero at least meron. Kaya thank you so much pa din sa lahat ng mga sumusuporta kahit na walang kwenta yung mga pinagagawa ko. Joke lamang po. At yun, kay PB Team Nonoy, thank you so much din sa iyo doon kasi kahit papano is kahit na hindi tayo magkasama ay nakakatulong ka pa din sa akin. Kaya thank you so much pa din sa iyo. At kay Ma'am Ruth Bill, thank you so much kay Ma'am Ruth na pinayagan akong gumawa ng reaction video tungkol kay Madeline. At kay Tito Herz TV at Teacher Nita, though nagpaalam naman ako at hindi nag-reply, nag-seen, pero ayun, nagawa pa rin ako ng reaction video para kay Madeline at kay Nita. Kaya pasensya na po. At kung bawal man is mag-message naman po kayo sa akin. Thank you so much po ulit. At yun, inuulit ko po, maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat palagi. God bless po and bye for now po.